Dahil nga sa nangyaring malakas na lindol sa Gensan or sa General Santos City, ay napinsala ang Gensan Airport. Kaya kansilado ang mga flight galing sa Gensan papunta sa NAIA at galing sa NAIA papunta sa Gensan. At magtatagal ito hanggang Huwebes or higit pa. Kaya guys, may mga flight papunta sa Gensan mula sa NAIA or NAIA papunta sa Gensan ay makipag-ugnayan kayo sa inyong airlines dahil meron naman silang solusyon dahil open naman ang Davao International Airport. Pwede na kayo mag-refund o kaya naman i-credit sa travel fund nyo. Kasunod ng malakas na pagyanig sa Mindanao, kanselado ang ilang flights sa Ninoy Aquino International Airport. Live mula sa NAIA Terminal 3, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, ilang airlines ang nagkansela ng flights dyan at hanggang kailan ito? Julius, tama ka, nagkansela na nga ng mga flights ang Philippine Airlines at ang Cebu Pacific papunta at manggagaling dyan sa General Santos City. Ito nga ay matapos itong magnitude 7.8 na lindol na tumama dyan sa General Santos. Ayon nga sa Department of Transportation, nagkalasan ng ilang bahagi ng kisame sa loob ng General Santos International Airport. Basag ang mga bintana at nagkandasira-sira ang mga pader. Sa ganyang estado ngayon sa paliparan, kaya hindi pa pwedeng gamitin ito. Ay sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, kinakailangan pang suriin ang structural integrity ng paliparan para malaman kung ano pa ang mga dapat ayusin dito. Sa ibinabang notice to airmen ng CAAP, hindi pa magagamit ang Gensan Airport hanggang Huwebes, June 11. Pero ayon naman sa Department of Transportation, mukhang aabuti ng higit isang linggo bago magamit muli ang paliparan. Kanina ay ininspeksyon ng DOTR ang pinsalang tinamo ng airport. Tinitingnan na rin ng mga structural engineer ang passenger terminal building. Nabasag din daw kasi ang mga salamin sa control tower ng airport. Hindi pa raw magbabalik ang commercial operations ng airport hanggat hindi sila makakakuha ng certification na ligtas na itong gamitin. Pero target ng kagawaran na magkaroon ng partial operations sa susunod na linggo. Narito ang pahayag ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez. We have to identify a certain portion of the PPP kung saan pwede kami we do a partial operations. So kausap din namin yung mga airlines kanina, ayusin namin. So in 1 week, baka may balik na namin yung commercial operations. Tinatayang nasa 135 million pesos ang magagastos para maisaayos ang terminal. Papalitan daw ng tempered glass ang mga salamin para mas ligtas para sa mga pasahero. Sa 63 flight na kanselado ngayong araw, paalis man o papuntang Gensan, apektado rito ang higit 1,700 pasahero. Pinayuhan silang gumamit muna o gamitin muna ang Davao International Airport at ang Awang sa airport sa Cotabato. Magbibigay naman daw ng special permit ng DOTR para sa mga bus na maghahatid sa pagitan ng Davao International Airport, General Santos International Airport at Awang Airport sa Cotabato. Inanunsyo rin ni DOTR Secretary Giovanni Lopez na bagamat hindi mo nagagamitin sa commercial operations ang Gensan, bukas naman ito para sa military, humanitarian, government at cargo flights. Para raw yan matiyak na makakarating sa probinsya ang mga tulong nila o ang mga tulong mula sa pamahalaan at iba pang sektor. Samantala, target balikan ng DOTR sa mga susunod na araw ang mga nasira ring pantalan sa General Santos City at Sarangani. Julius, alam mo kanina kinukwento sa atin ng mga personnel dito sa NAIA na kahapon talaga nagkaroon ng mga mahahabang pila sa mga opisina ng mga airline dito para nga makapagparebook sila o makapagre-route ng kanilang mga flight. Madali lang naman daw kasi pwede naman nilang gamitin yung Davao International Airport o yung Cotabato Airport. Yun nga lang, syempre magbubus ng konti. Pero libre naman daw ang pagpaparebook o pwede naman daw i-refund na lamang ito o pwede rin yung binayad dito sa mga ticket na ito ay ilagay na muna sa isang travel fund. At yan ang advice ng mga airline sa mga pasahero. Suspendido pa rin ang operasyon sa General Santos City Airport International Airport dahil po sa pinsalang dinulot ng malakas na lindol sa Mindanao. At live mula sa Pasay City, may express report si Gerard de la Peña. Gerard, kamusta ba ang naging assessment ng mga opisyal dyan sa Gensan Airport? Alam mo, Ruth, matinding pinsala nga ang inabot nitong General Santos City Airport nang dahil dito sa lindol. Kaya naman maraming mga flights ang kanselado sa ngayon. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ay maraming bintana ang nabasag, nasira ang mga pader at pati parte ng mga bubong at kisame ay nagbagsakan din.
hindi raw maipapagamit ang terminal sa ganitong estado. Susuriin din daw ang structural integrity ng terminal para malaman kung ano pa ang mga dapat kumpunin dito. Sa ngayon ay may mga ibinabang notice to airmen ang CAAP na nagsasabing hindi pa maaaring magamit ang paliparan hanggang sa June 11. Pero ayon sa Department of Transportation, mukhang aabuti na mahigit 1 linggo bago magamit o mapagamit sa commercial operations ang airport ng General Santos. Sa ngayon, tanging military at humanitarian flights muna ang pinapayagan sa paliparan. Kaya para sa araw na ito, kanselado ang 63 flights papunta at paalis sana ng General Santos. Ang apektado rito, 1,751 passengers. Ang mga pasaherong ito pinayuhang gamitin na lamang ang Davao International Airport o ang airport sa Cotabato. Magbibigay naman daw ng special permit ang DOTR para sa mga bus na maghahatid sa pagitan ng Davao International Airport at sa mga airport ng General Santos at Cotabato. Ruth, ayon sa mga personnel dito sa NAIA, kahapon talaga yung napakahabang pila ng mga pasahero na nagpapareroute o nagpapapalit ng kanilang ticket na sana'y papuntang General Santos pero inilipat nila doon sa Davao o sa Cotabato. Ayon sa Cebu Pacific ay kinancel muna nila ang flight nila hanggang bukas at ang Philippine Airlines naman ay kanselado yung mga flights hanggang sa June 11. Pwede naman daw magpareroute o magparebook ng libre o pwede ring refund o kaya ipalagay yung kanilang pondo sa isang travel fund. So, para sa mga flight update guys, bisitahin nyo ang Facebook page ng Philippine Airlines at Cebu Pacific dahil doon sila madalas naglalabas ng mga anunsyo or flight advisory.